Hello, good morning sa tanan. Yan sa atong online morning devotion nga gahimuon matag sayo sa buntag no atong sugdan kanon ang atong pagkinabuhi nining adlaw no adlaw nga Saturday. Come on, let's start the day right by worshiping our God kay nagpabilin pa ang atong motto nga seek ye first the kingdom of God and His righteousness and everything shall be added unto us. Come on, bulag ta sa lawas but we are one in the Spirit. Amen. Because you're God, I'm longing for you, rising up every morning. I'm looking on you, Lord, my soul is thirsty for you, seeking out your face, wanted to see your glory. There's no one else beside you, God. Holy, loving, righteous, great I am. I worship you with all my heart, Savior, Jesus, Son of God, worthy are you, Lord. Your loving kindness is better than life, so I will praise you and bless you while I live. I lift my hands and magnify you, then I shall be satisfied by you. There's no one else beside you, God. Holy, loving, righteous, great I am. I worship you with all my heart, Savior, Jesus, Son of God, worthy are you, Lord. We give you praise, oh God. We give you glory, Lord. We give you honor. Hallelujah, 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 Jesus. Oh, there's no one else beside you, God. Holy, loving, righteous, great I am. I worship you with all my heart, Savior, Jesus, Son of God, worthy are you, Lord. Worthy are you, Lord. Worthy are you, Lord. Hallelujah, hallelujah, God. Oh, we praise you, Lord. We worship you, we magnify you, we glorify your name, oh God. We honor you, Lord. We honor you, Lord, in this place, oh God. Be glorified, Lord, be glorified. Be
bless the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you kayo, Lord, sa inyong pagpukaw ka na mo, Amahan, ining sa kabuntagon, Lord. Hallelujah. Bisan pa sa imong pag-enable ka na mo nga mobangon kami. Nining sa kabuntagon. Thank you kayo. Bisan pa sa kalidad, malinaw, ninanok, nakatulog, ngayon provide tibok gabi. O bisan pa nining laing matahong nga adlaw nga Saturday, Lord, nga aning adlaw mo nasab kaming ipasinati, Ginoo, sa mga unique, Ginoo, nga mga opportunities and blessings, Lord. Pasinati nimo kami sa mga butang espirituhanon langit nun nga mga sustain kanamo, Amahan. Salamat kayo. Thank you kayo nga tagaan mi nimo privilege nga makapadayon sa pag-alagad kanimo, makapadayon sa pagpamuhat sa mga bulhaton nga may kalambigitan sa imong kahimayaan, makapadayon usab kami sa pagkinabuhing Kristohano, Lord. Thank you kayo na, Lord, for every day, Lord, that added, Lord. It is a great opportunity, Lord. Salamat kayo sa dawata ang among Ginoong mga pagpasalamat karon. Continue to cover us, Lord, samtang padayon kami niini nga bulaton sa online. Salamat kayo, Lord, that you're going to cover us with your glory, O God. Hallelujah. In the name of Jesus Christ. Amen. Hallelujah. Praise God. So nasabta sa portion nga pakli na puntas balaang kasulatan, no, ang prophetic book karon nga atong gapanghisgutan mugbo ra kay sa nga tanan. So human na ta sa Obadiah, nagata karon sa Juna, kabaluta nga daghan kaayo mga panghitabo po diri sa Book of Juna nga relevant kaayo sa atong kinabuhing Kristohanon karong mga panahon na manang malingaw kay ko basa gid sa mga prophetic kay truly it becomes a fulfillment sa ato karon nga nowadays, sa ato karon nga kinabuhing Kristohanon, nahimo gyud nga fulfillment no nga kung magbasa ta atong yung makuan mabutang nato sa senaryo ang atong kaugalingon pod isip Kristohanon these days, no. Murag makasulod ta sa senaryo, makasulod ta sa sitwasyon nga bisag dugay na to nga panahon sa ila pang panahon ni Juna o sa uban pa nga mga books, no, mga prophetic books, pero ma-appeal nato, murag we are one of the characters during the time sa atong mga gapangbasahon nga prophetic book. So inaana ka tsaday na ka gamhanan ang pulong sa Dios, no. So diri sa Book of Juna chapter 1, at least ang Juna dili pareho sa Obadiah na isara, no. So at least ang Juna has 4 chapters, pero gamay ra gid gihapon kaayo, no. Dini karon makita nato nga gitawag si Juna, no, gitawag ni Lord. God called Juna to prophesy, no, to prophesy and go to Nineveh to prophesy nga bisan og ang Nineveh, no, bisan ang Nineveh mga labad og ulo, pero desire gihapon ni Lord nga luwason gyud ang Nineveh. So kinahanglan warningan ang Nineveh to repent and return to God, no. Pero ang problema kay si Juna wala musugot ni si batinoon siya, no. So there are 4 scenes. 4 scenes nga atong makita diri sa chapter 1, upat ka senaryong makita nato. The first one diya sa sugod kita sa verse 1, no, paingon sa 17, pero dili na lang nato basahon, kutluon nato ang highlight. The first one that happens is Juna tried to flee from the presence of God, no. While gatawag si Lord, gisugo ni Lord si Juna nga atong Nineveh, murag mo sibat si Juna, dili siya musugot sa sugo ni Lord. In fact, sa diya nakapliti na siya sa barko kay maato siya sa Tarsis, no, maato siya sa Tarsis, dito siya instead Nineveh magkuan siya, detour siya. Sakay gyapon siya pero detour siya dito siya sa Tarsis paingon. So mo nang nakita nato nga the first scene, no, there are 4 scenes. The first scenes makita nato Juna tried to flee from the presence of God. Musibat siya. Dili siya musugot sa pulong sa Ginoo. Sa sugo sa Ginoo. Nana tao sahay, no. Dili man ni siguro will ni Lord. Musibat tao sahay. And then the second scene is pag
sibat na ni musibat si Kuan mo reroute siya no si Juna. Then the second scene is the storms came at the middle of the sea no sa iyang biyahe ni abot ang bagyo taliwala sa biyahe sa dagat no. So the storm came at the middle of the sea. Muna siya ikaduha, ikatulo nakita dato din na nga ang senaryo nagkagubot naman no, nagkagubot na kay bagyo niya. Ang nakatsadat during the time nga makita nato nga ang mga tao gyud ay during that time aware sila nga there is God who takes control the nature no kay pagka kuha nila nga murag kaguliyang na grabe na ang bagyo nga murag makulob na ang ilang sakyanan no kusog kay hangin ana aware sila nga naagi usa sa ato diri hana sila naagi usa sa ato diri nakita nga moy hinungdan nga gitugot sa Ginoo nga inaani ang mahitabo so nagkuan sila nagcast sila og lots no nga kanang daw kay pagcast nila sa lots dito dito nahulog kang Juna so conclude ay nila nga ikaw gihinungdan nga nganong ingon ani ang nahitabo sa atong biyahe karon sa atong barko ikaw gihinungdan ay pagtulog-tulog di aginan siya sa mga tripulante sa barko. So, mutong ni bangon si Juna, dayon ingon siya nga, unsa day imong gibuhat ina nila si Juna unsa day imong gibuhat kuan so nisugid po si Juna nga kuan ko ina nag-introduce si Juna iyang kuan nasuko ang mga tao ikaw man dahing hinungdan so unsa may atong buhaton karon ana sa atong buhaton karon malunod naman tadi ingon na lang dayon si Juna nga labay na lang ko ninyo sa dagat para maundang nini ang dilubyo maundang nini ang bagyo nga nahitabo nga kayabo na kita na lugar. So, muna siya ang ikatulong nga senaryo. The third scene nga nakita nato diri sa Book of Jonah chapter 1 is Jonah was thrown into the sea. Gilabay siya kaya siya ang naghatag o idea niya. Aware po si Jonah nga kontrolado ni Lord ang situation niya. Si Lord, gitugot yun ni Lord nga mahitabo nga inaadto kay aware siya nga wala siya misubay sa kabubuton sa Ginoo. Kay ang kabubuton sa Ginoo mo ato gisa sa Ninive niya kay nagbutbut man gid siya kay dili siya suko siya sa taga Ninive dili siya maatos Ninive musibat siya ato siya Tarsus. Ana no? Tarsis no so inaana Tarshish dili Tarsus Tarshish no so mula siyang ikatulong nga senaryo nga Jonah has been thrown into the sea nya ang ikaupat ay kita nato diya sa verse 17 the Lord had prepared a great feast to swallow Jonah and Jonah was in the belly of the fish 3 days and 3 nights. So makita nato ang fourth nga scene is a great fish swallows Jonah. Grabe no, may tabo ka na karon. Iswallow ta sa dako kay nga kuan pero kato pagbulutan man to ni Lord tanan. Gitakda gyud ni Lord ang mahitabo nga inadto gyud. So munang upat ka senaryo nga nakita nato nga nahitabo kang Jonah sa dihang Jonah tried to flee from the presence of God. So kita nato no nga ang lessons yun makita nato di kita ka-hide because God is omniscient God. No, He is sovereign. Sovereign na Ginoo kita bisan asa ta ingon pa si David sa Psalm chapter 139 nga where can I go from your presence kung maadto ko dito sa ibabaw naa ko maadto ko sa ilanom naa kaso wala gyud. Si Jonah during the time nalimot siya nga ang Diyos is an all-knowing, omnipotent, omnipresent. Ang Ginoo nalimot siya so sibat siya pero pag sibat niya gitugot sa Ginoo ang bagyo nga gakayabo na ang ilang sakyanan, ang ilang baruto, ilang barko gakayabo na tungod sa kakusog kaayo sa tempestuous waves and bagyo no so makita nato din na the second is the storms came at the middle of the sea. Then Jonah, ikatulog Jonah was being thrown into the sea. Then fourth, a great fish swallows Jonah. So makita nato nga
actually naa gyud lesson ani nga makuha nato sa atong kinabuhi karon naa gyud no. Ah, ang lesson gyud nga makuha nato is each step no na ako'y gisulat diri nga each step away from the presence of the Lord is one step closer to going down to death no. Isulat ko ni kay para din ako malimtan no. So each step sa matag tikang away from the Lord, palayo gikan sa Dios no. Ang kanang kuan gyud ta kanang gatulo pud apil ang akong sipon. Disturbo kay gatulo. Sa matag tikang each step away from the Lord, kita mga Kristohanon kung every time nga kanang mo magbuot-buot ta, kanang every time nga dili ta mo subay no, each step away from the Lord mura ta palayo sa Dios, away from the presence of the Lord is one step closer to going down to death no. One step no, kada step nga dili man nato madiretso og ka notice nga murag gakahulog na ta, murag ga backslide na ta, or murag medyo magakawala na ta sa pasing isip Kristohanon. So pero sa kada step is one step closer no, isa ka tikang nga mahulog ka na gidayon no, mo backslide ka unya, isa ka tikang mawala gid ay imong pagkakristohanon no. Muning nahitabo kang Jonah. So muning lesson nga na learn nato nga each step away from the presence of the Lord is one step closer closer to going down to death. Amen. Naot nga naatay nakuha nga leksyon gyud no nga atong gibasa karon nga delikado gyud kay sa nga tanan. May gani kay God is in control. Always God is in control kay tinawag ka, kung pinili ka, bisan dunay mga panahon nga one step closer na ta to going down, nga murag malumos na ta, murag mamatay na ta, but like Peter, kuhaon ka diretso. Moingon lang si Lord nga pagkakulang sa imong pagtuo, kanang malumos na ka, musink in na ka, pero kuhaon ka ni Lord. Like Jonah, makuha na gyud, mamatay na gyud si Jonah no, kanang mahulog na gyud siya sa iyang mawa na gyud sa passing sa pagkakristohanon tungod sa iyang rebellious spirit. But God is in control because He is sovereign no. Kabalo ang Ginoo kung sa unsa nga paagi ta kuhaon, kung sa unsa nga paagi ta birahon gikan sa atong pagkalumos no, gikan sa atong pagka-going down, nga gakaanam na ta og kanang suffocate no, gakaanam na ta og ka lumos, kuhaon ta ni Lord. Thanks be to God kay inaana ka merciful si Lord. Mana nga gipili gid niya si Jonah. Wala niya tuguti nga magpadayon og rebel, magpadayon og butbuot si Jonah, magpadayon og palayo sa presensya ni Lord. Because during that time maklaro kay nato gapalayo gid siya. Kabalo siya gi-aware siya gisugo siya sa Dios. Gi-aware siya nga gipili siya sa Dios, pero gapalayo gid siya. Because lang sa iyang personal nga reason, no, nga dili siya sumadto sa Ninive. Personal kaayo ang iyang reason. So munang nakita nato sa chapter 1. Padayon tag basa sa chapter 2, chapter 3, chapter 4 sa sunod pa nga mga adlaw do aron makita what will happen to Jonah and what will happen to Nineveh, no? Dili gid nato dili nato mahibaluan kung unsay mahitabo sa sunod unless and until padayon ta no, padayon ta nga kung sa pagbasa pa lang padayon ta sa pagbasa, o kung sa kanang when it comes to pagkinabuhing Kristohanon padayon tang mga lagad sa Ginoo kay wala ta kabalo what will happen next, what will happen the next day, what will happen tomorrow, what will happen the next month, the next year, wala mo kita kabalo. All we have to do is just follow no the leading of the Lord nga unta kanang dili ta mapareho kang Jonah nga magputbuot yung gapaning kamot og tago gikan sa presensya ni Lord, dili man gyud makatago because God is an omniscient God. He is an all-knowing God. He is always there and is all powerful no ang Ginoo. Dili kita kasibat sa presensya. Even right now naa si Lord gatanaw sa ato, kabalo gid siya. Tanaw ra gud
Muna ingon ni David no niya, even in the New Testament yun nga God knows us because even our hair are numbered. Ibaluan ni Lord. And He knows the intents of the heart. No, ang tao kuno magtanaw sa outward appearance but God looks at the heart. So dili gyud bisan sa kanatong mga plano, mga hunahuna nga kalibutanon ra kaisa nga tanan hibaluan gyud na ni Lord. Hibaluan ni Lord ang hunahuna ni Jonah sibat gyud ni di mo atog Ninive. Dadto ni mo side track ni mo side trip ni dito sa Tarshish no. So mo nang nahitabo nga gialaw ni Lord. Amen. At nga natin nakutlo karon no sa atong gisgutan sa Juna chapter 1. Dili pa lang natin isgutan ang chapter 2 kay kabalo kay ko nga nagi mahitabo sa Nineveh. Sige, what will happen to Nineveh? What will happen to Juna? No, inaana ang mga pangutana nato. But as we continue to search the scriptures atong finally conclude nga ingon ana gid ay nana inana gid ay. Amen. Salamat sa Ginoo magampo ta labing balaan gamhanan may gugmaon langit no na mga mahan nagapasalamat kaay kami nga ikaw ang Dios matag sa isa buntag apukaw kanamo amahan uga sustain kanamo Lord uga assure kanamo Lord nga dili mi nimo pasagdan sa matag adlaw Ginoo namo nga endeavor o God. Thank you kaayo ni ana Lord. Bisan pa man naga-pray kami sa mga kaigsunan nga dunay mga trabaho matag Sabado, dunay mga eskwela matag Saturday, mga teacher namo nga naay mga eskwela pod, naay mga klase. Even during Saturdays, Lord, amo silang gina-pray nga imo silang pagaumanan, pag-providean sa kusog katakos, kabasog sa panglawas aron makaya nila ang ilang trabaho, ilang paeskwela, ang pagtudlo sa mga teacher. Bisan pa man sa mga kaigsunan nga naay mga online nga trabaho, mga kaigsunan nga naay mga gipang-manage nga business. Oh Lord, ikaw Ginoo magapanalangin kanila as long as they continue to honor you sa ilang business, as long as they continue to honor you diha sa ilang trabaho sa online. Mao man gid pinaka-importante Lord nga basta i-honor lang ka, basta pasidunggan lang ka in any form Lord, in any place, anywhere, anytime Lord, pasidunggan lang ka, i-honor ka kay ikaw na dayon magadugang sa tanan mga butang nga gidesire sa amo kasing-kasing. Busa salamat ug salamat kaayo Lord that you're going to minister unto us Lord physically, emotionally, financially, and labaw sa tanan Lord spiritually these days, O God. Dalaygon ka, Lord, sa walay katapusan, dawata ang among mga pagpasalamat, pagdaig, paghimaya, pinaagi sa gamhanan, nga ngalan Ginoong Kristo nga among Ginoo maluluwas. Amen. God bless us all until next morning.